Hello, Cruelas! Mabuhay! This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta po kayong lahat? Syempre, good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. At ngayon ay magre-review nga tayo sa ganap na Miss Grand Philippines 2024. Kung ano nga ba ang naramdaman ko, ang kanilang production, lahat, everything. Syempre, pag-uusapan yan. First, ang kanilang introduction talaga as in sa production ng Miss Grand Philippines. Syempre recorded video, recorded lang yung national costume, pero grabe, for the first time the history ng Philippine pageant, ang daming magagandang national costume. Banggitin ko lang si Miss Grand Caloocan, Miss Grand Nueva Ecija, Miss Grand Pampanga, as in nagagandahang national costume. Sana mga ganitong mga national costume i-represent natin sa ibang bansa, no? Para kabog na kabog at tsugog na tsugog din naman talaga. Ang ganda. Pero obvious naman na recorded yun kasi biglang nakaano na sila. Biglang nakaano na sila, casual wear na sila at saka lang introduction outfit. Ayun. Ang nakakaloka dito, syempre hindi inasahan ng karamihan at hindi inaasahan ng pageant fans ang rock OPM disco. Nakakaloka. Alam ko hindi yun na-enjoy ng mga kabataan, hindi yun na-enjoy ng karamihan sa mga pageant fans, pero ako enjoy ako. Nakakaloka. Napaghahalata talaga sa edad ang enjoyment ko sa rock OPM disco ng 80s, ng 70s at saka 80s. Grabe, I'm so katawan. Oh, katawan. Tumbling ako, hindi ko inakala sa buong pag cover ng pageant, first time ever kong napanood na may rock disco na OPM sa isang pageant opening. Hindi ko talaga kinaya, as in, promise, hindi ko ini-expect yun, promise. Pero natuwa ako, hindi siguro ano ba tawag doon? Natuwa ako kasi hindi ko alam. Basta, may side ako natuwa, may side ako nalok. Ganun yung feeling ko nung introduction nila. Tapos, nakakaloka. Okay yung production, ha? Pero yung choreography. Sorry, pero yung choreography, hindi sabay-sabay. Napaghahalata talaga yung Miss Grand na ura-urada. Kasi 1 week pageant lang to. 1 week pageant yung ng lolo mo ni Sir Arnold Bigapri, yung Pero, maganda ang production, nagsuffer nga ng choreography kasi hindi nga sabay-sabay yung mga girls kung ano ang pinagagawa ng iba, kung anong pinagagawa ng iba. Ang ganda. Ang ganda naman sana ng konsepto. Wala naman akong problema doon. Pero tumbling talaga ako doon sa choreography. Pero natuwa ako yung si Maria Gigante, si Nikki Dimora, ay nag-shine bright like a diamond din ka dun sa kanilang introduction at saka production, sayo-sayawan na hindi sabay-sabay. ayun lang ang aking eksena. Tapos natuwa ako kasi talagang nakaka-hype kasi na alam nyo na sa mga matatanda kagaya ko. Alam nyo na nakaka-hype talaga yung ganong music sa amin kasi syempre nakarelate tayo ng 80s. Pero nevertheless, wala akong problema doon sa music, ha. Ewan ko sa inyo kasi syempre mga bagets kayo, mga bata kayo, mga modern lang yung alam niyo. Ang kilala niyo si Justin Bieber, si Shawn Mendes, mga ganon, Taylor Swift. Ako, mga batang 90s, batang 80s, talaga na-enjoy ko yung music. Ewan ko sa kanila, basta ako na-enjoy ko yung music. Pero Puryagaba, hindi ko ini-expect talaga yung nagagamitin nila sa pageant. Tapos, swimsuit competitions, legs mo ay nakakasila. Tumbling uli ako doon.
Nakakaloka yung swimsuit. At least, sa swimsuit competition, talagang lahat sila pinarampa. Hindi na kailangan mag-cut ng mga bonggang-bongga. Natuwa ako doon, pati gown, kasi lahat ng pinipare ng mga girls sa top 20, nirampa. Bongga, no? Pag konti lang, may rampa mo lahat, di ba? Sana ganun na sa susunod ng mga edisyon, no? Konti lang, tapos mga quality girls lang, tapos irampa lahat ang long gown, irampa ang swimsuit, ang saya, tapos national costume, ang saya, di ba? Natuwa ako doon, pero nakakaloka naman yung hindi ko ina-expect din yung ano ba tawag doon? Evening gown music, di ba? Closer you and I. Hey, with a look in your eyes. Nakakatawa na hindi ko ma-imagine. Talaga ba? Pageant ba ito? Or Miss Intrams? Charot lang, hindi. Niisip ko lang kasi yung music na nilapat doon. Alam ko namang nahihirapan ngayon sa copyright issue. Siyempre, marinig gandang ng mga very, very light music yung video may copyright agad. Pakita lang ng video na hindi sa'yo ay copyright agad. Ang konting keyboard, copyright agad. Nakaka-demonetize ang channel. Nakakaloka, di ba? Mga swapang dito mga may-ari ng music. Pero nag-gets ko naman yung punto doon. Pero nakakaloka lang, di ba? Hindi ko talaga, in all entire pageant journey, for the first time lang talaga ako sa swimsuit competition, legs mo ay nakakasilaw. Talaga. Ay, Diyos ko, hindi ko kinaya. Sige, move on na tayo sa music. Hayaan nyo na. Siyempre, nandun na to. Wala na tayong magagawa. Pero in-enjoy ng mga girls. May mga choreography pa sila doon sa swimsuit competition. Bravo. So, ayun, punta na tayo sa top 10. Syempre, ang expected ng lahat. Quirino is number 1 at fan favorite. Sino pa ba? Kasi siya lang yung maganda. Charot lang. Ayan. Pasig. Pasok naman ang nag-iisang nanay at siya nag-iisang elders dito sa Miss Grand Philippines. Pangasinan, nanghihinaya ako sa kanya. Magaling yung batang to, ha. Konting push pa, girl. Kaya mo na yung magkakorona sa mga susunod na pageant na sasalihan mo. Pampanga. Siyempre si Pampanga. Aurahan, swimsuit, and long gown. Walang duda. Papasok talaga siya sa top 10. Alam nyo naman yung eksena ni Sofia Bianca Santos Cabog. Next, in Manila. No, si Doktora. Wala tayong issue dyan. At talagang kakabog naman talaga si Maynila ng bonggang-bongga. Ang sumunod na pumasok ay si Zambales. Catherine McGee. Ayun. Ang ganda niya. Very hawigan siya ni Ana Lacrini Valencia or Ana Valencia Lacrini. Pero mas matangos yung ilong niya. Yun lang yung leveling ni Catherine McGee. Next ay si Negros Occidental, na hindi ina-expect na lahat na pumasok sa Negros Occidental, pero ako ina-expect ko kasi nagandahan ako sa kanya nung introduction, yung swimsuit and gown. Nagandahan ako sa kanya, kaya kumbog naman talaga siya. Syempre si Laguna. Di ba? Akala ko nga siya talaga magbe-best in long gown. Grabe, sa lahat ng mga long gown na naka-gold lahat, siya lang ang naiba. Tapos akala ko siya ang magbe-best in long gown, pero hindi ibinigay sa kanya. Pero okay lang, pasok naman talaga siya sa banga. And then Cavite, some kind of, hindi ko in-expect, pero pumasok naman sa banga. At iniisip ko baka si Quezon City, pero wala si Quezon City. And of course, Castillejo, Zambales, the CJ of Biasa, na pinahuli talaga siya. Talagang obvious na hot favorite. Charot lang. So, ayun. Wala naman akong question sa top 10 na lang ako na bakit hindi nakapasok si Quezon City, mga ganung level. Pero okay lang. Quality naman at saka deserve naman ng top 10. So, punta na tayo doon sa kanilang Stop War at Violence. Yon. Stop War at Violence speech. Siyempre, mga charot-charot lang din siyempre mga speech. Wala namang war and violence din sa Philippines. Charot lang. War and violence sa kahirapan. War and violence sa mga politiko na mga kurap. Yun ang stop war and violence. Dapat yun yung team hindi yung kung ano-anong dapat sila sa kahirapan, sa
kung paano yung mga Pilipino, doon sila nag-focus. Pero, syempre, kung ano-ano, syempre, may Miss Grand International, di umano, wala namang kalatoy-latoy yung speech round na yan. So, ayun. Syempre, sabi ko nga, walang kalatoy-latoy yung speech round, kahit nag-speech yung magagaling yung iba, hindi pa rin pumasok. Kasi, predicted na kung sino yung top 5. Kasi sila lang naman talagang 5 yung magaling. Nakakaloka. Nakakatawa. Hindi ko alam kung matatawa ako sa pageant. Pero in fairness, hindi ako nakatulog sa live reaction video ko. Hindi man lang ako inantok ng dahil sa music. Nakakaloka ka ba naman? Legs. May nakakasilaw. Hindi ka ba? Aantukin ka pa ba? Charot lang. Ayun, syempre, ang unang pumasok sa banga ng bonggang-bongga, sino ba yung unang pumasok sa banga na yun? Nakalimutan ko. Si Christine Julian Opiasa ng bonggang-bongga. Wala na, panalo na mga ganong level. Pumasok din si Ana Margaret Mercado ng Quirino. Pumasok din si Alexandra May Rosales, syempre, Sofia Bianca Santos, and Jubilee Teresa Acosta. Kumbaga, first time ever akong nag-predict ng aking top 5. Tumama lahat, Puryagaba sa prediction ko sa top 5 ko. Tumama lahat. At I know na hindi na talaga makakapasok si Pasig. Kasi nakita mo yung lamya. Naku, hindi nakaka-grand. Kahit na veterana na siya, nararamdaman ko sa galawan niya, kahit na maganda ang kanyang advokasya sa galawan niya, kahit maganda yung mukha niya, hindi na siya makakapasok. Kasi nga, Diyos ko kung tulo, emote yung mga ibang mga kandidata, tapos siya lang, ganun lang. Hindi makakapasok do, Puryagaba, kahit gaano ka pa kaganda. O, ganun lang yon sa Miss Grand tayo, di ba? So, ayun. So, ang aking predicted top 5, perfect! O, di ba? O, punta na yun sa question and answer. Sa CJ Opiasa, political question, ang sakit sa bangs. Kung, syempre, mga beauty queens, mga atleta, tama nga naman na talagang dumadaan sa training para isabak sa international pageant, sa national pageant, para magwagi. Pero, ang mga sports, milyon-milyon ang kinakamal makauwi ng gold medal. Pero ang beauty queen, walang kinakamal incentive pag kauwi ng corona. Walang natitikman ng kahit chuchu sa gobyerno. Yung mga patawag lang sa Senado, patawag sa Kamara, presidential chucho, ganun lang, pero wala namang incentive na natatanggap. Di ba? Napaka-unfair. Pero at least na yung tanong ngayon ay nagmulat sa atin na, huy, oo nga no, ang daming ginagawang karangalan ng mga beauty pageant na beauty queen sa Pilipinas, pero wala silang natatanggap na salapi sa gobyerno. Pero dinadala nila ang Pilipinas all over the world, all over the universe, all over the grand international. Di ba? Pero natuwa ako doon kay CJ. Ang tumayo ako dito ay bongga na. Sabi niya, hindi ko kailangan ng incentive, mayaman siya. Charot lang, hindi daw niya kailangan ng incentive. Maipakita lang daw niya yung sarili niya sa buong mundo at maging inspiration siya sa mga tao. Tama na yun. Pero, sounds like, sa akin, ano ba sawag? Ang ganda ng sagot, to be honest, ang ganda. Pero sounds like, sa akin yun, napaka-unfair, di ba? Ikumpara sa sports, nagdadala rin ng karangalan sa Pilipinas. Same din yung beauty pageant, nagdadala lang karangalan sa Pilipinas. Pero bakit ganun, di ba? Hopefully, hindi na magmamakaawa yung mga beauty queen na bigyan sila ng incentive. Sana yung mga nasa Senado, nasa Kongreso, talagang magmulat ang mga mata na bigyan naman natin ng mga incentive yung mga beauty queen. Tingnan mo naman, taon-taon, yung pasarela training nila, nakakaloka. Yung Q&A training, yung lahat, ihanda lang yung katawan mo para maging perfect form ka doon sa beauty pageant. Wala man lang natatanggap. O diba, naghihirap yung mga babae natin pero walang natatanggap. Sana maisip ng mga senador yun, no? Sana maisip ng mga congressman yun, no? Kung ano-ano kasi mga pinapasa nilang batas na wala namang kakwenta-kwenta, hindi naman tinutupad. Charot lang. So ayun lang, kakaloka. Bakit may gusto? Charot.
Ayan ko. Ayun lang ang aking sa Q&A na yun. Parang tumatak talaga ng bonggang-bongga sa akin yung Q&A ni CJ at talaga nasagot niya ng perfectly beautiful with a heart. Oh, ayun. Tapos yung mga susunod na Q&A, political question, nakakaloka, mahirap, lalong-lalong kay Manila. Tinanong siya about dispute na sa South China, si Chunong Kinembolar. Nakakaloka yung sagot niya. Peace talk. Hello, doktora. Nasayang marami ng milyones, bilyones nasayang sa mga peace talk na yun. Nangyari ba? May nangyari bang kahit katiting na kalokohan? Di ba wala? Just huwag mo nang i-promote yung peace talk. Yan tuloy, runner-up ka. Charot lang. Totoo yan. Totoo yan. Huwag mo nang sagutin yung peace talk. Wala na bang may ibang maisip? Kung ako mag-isip nun, ay nako, lahat ng mga lalaki sa Pilipinas, pagawain ko ng tirador, tiraduhin ang China. Charot lang. Mabuti pa yung naisip ko. Makalaban tayo ng very light. Kaya sa peace talk, ay nako, gumagastos tayo ng million din sa peace talk na yun kung sino pa yung pinagkakausap o wala namang nangyayari. So ayun, sa mga tanong-tanong nakakaloka ito si Quirino, di ba? Yung sagutan niya very Miss Intrams. Kung Miss Intrams yun, panalo siya. Very 20 years old, walang experience. Fresh na fresh, baby, rookie. Ganun talaga yung maiisip mo sa mga sagutan niya. Pero okay lang yung girl, ang bata mo pa, ang ganda mo pa, Diyosa. Pwede kang sumali sa lahat ng pageant. Ang ganda-ganda ng lola mo. Hindi mo ipagkakaila ng bonggang-bongga. Pumunta naman tayo dito kay Laguna. Ang fairness sa sagot niya, okay yun. Pero nagtaka ako bakit second runner-up lang siya. Deserve ng corona ng Lola Laguna. Deserve. Pero wala na tayong magagawa. Move on na. Move on na tayo kay Alex Rosales. Masaya naman siguro siya. Pero deserve talaga ng corona ng Lola Alex ninyo. Alex Rosales, I know. Pero hindi ko naman dinidiscredit yung performance ni Pampanga. Kumabog naman talaga siya sa mga aspeto. Tapos si Alex medyo kulang ang eksena. Sa Q&A lang siya bumongga kaysa sa kay Pampanga. Hindi ko naman kini-question yung sagot ni Pampanga, pero na-stress lang ako kung paano intindihin yung mga pinagsasabi niya kasi parang kinakain niya yung mga sinasabi niya at sagot niya. Ayun lang. So, sa all in all, kay Sophia Bianca Santos Lacon, hindi ko na-gets yung sagot. Pero, winner, hindi pala, Universal Woman 2024, 2025 na syempre, 2025, Sophia Bianca Santos. Wala tayong magagawa, di ba? Move on and support. Ganon na lang yung gagawin natin. So, syempre, second runner-up, Alexandra May Rosales ng Laguna. Nalungkot talaga ako ng very light. Sabi, nalungkot ako. Tapos, first runner-up, Jubilee Teresa Acosta. Deserve ng very light. Alam mo kung bakit? Kasi nga doon dahil sa peace talk na sinasabi niya. As a doctor, hindi mo yung gagawin kasi alam mo yung nangyayari sa peace talk. Charot lang. Tapos, ang Miss Teen Philippines, obviously, wala namang teen na iba doon, kundi si Ana Margaret Mercado. Parang, inano na sa kanya yung corona, isinubo na lang, perform ka na lang girl, wag ka lang magkamali, mga ganong level. Kasi, siya lang naman yung teens, wala nang iba. Maluloka ka kung koronahan nila ng Miss Teen Philippines, si CJ. Charot na. Yes, ang Universal Woman, Sophia Bianca Santos ng Pampanga. Performance, okay, pero Q&A, pasensya. Hindi ko talaga ako na-believe. And then, Miss Grand Philippines 2024 CJ or Christy Julian Opiasa ng Castillejo, Zambales. Super deserved, super winning, ready na. Pwede ka nang mag-impake, ipadala na lang yung mga damit na gusto mong isuot ng bonggang-bongga. Talagang wala naman ako. Maganda yung makeup niya kagabi. Hindi nakita yung sumpa. Bongga, pasok, kabog, plangak. O sige, lipad na sa Thailand para i-represent ang Pilipinas. Baklain mo si Nawat. Nararamdaman ko talagang babaklain ni CJ Sinawat. Hindi ako manalo, kakabog ako ng bonggang-bongga. Grabe, ang galing. Super deserving na nagtako. Ayun. So maraming salamat guys.
At iyan ang aking review and analysis on Miss Grand Philippines 2024. Hopefully, na-enjoy ninyo ng bonggang-bongga. And hopefully, ay natuwa kayo sa papageant ni Sir Arnold Vigafria. Congratulations, Miss Grand Philippines. Congratulations, si J. Opiasa. Ikaw lang ang deserve. Yon, maraming salamat po. This is Gaysal Ortega and thank you so much. Paalam.